Ramil Madriaga nag-deliver din kay Ombudsman Martires. Mula duffel bag hanggang proteksyon, paano umano nabili ang hustisya? May isang napakabigat na usapin na hindi pwedeng maliitin. Kung ang isang opisyal ay iniuugnay sa lihim na pagdi-deliver ng milyong-milyong pera, cash. At ito ay direktang utos mula sa pinakamataas na opisyal. Connection mula sa ahensya na dapat ay mag-imbestiga sa kanya at sistematikong pagprotekta sa sariling laban sa kaso. At ang mga aligasyon ay direktang tumatama sa integridad bilang opisyal ni Inday Lustay o Inday Sara, Sara Duterte at Inday Sayad. Iisa yun, si Vice President Sara Duterte. Kredibilidad ng mga institusyon at tiwala ng publiko sa batas. Ang testimonya ni Ramil Madriaga na cash deliveries sa ombudsman ay hindi pwedeng ipawalang bahala. Cash delivery sa ombudsman sa parking, hindi ito pwedeng basta-bastahin. Ito ay mahalagang bahagi. Ayon kay Madriaga, noong 2022, siya mismo ang naghatid ng 2 bag na may lamang 35 million sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sana all. 2 bag na cash. Walang resibo, walang record, walang trail. Kapag ganito kalaki ang pera, lalo na kung ito ay cash, malinaw, ayaw nilang masundan. Dahil kung ito ay may record, mabilisan itong mabibisto. Kumbaga, drop and go. Pagkabigay, takbo. Ganon. Iniwan ang pera sa loob ng red Mazda sedan na nakapark sa specific spot at may signal sa gwardya. Kung drop and go na, sana all. At iniwan ang susi sa ibabaw ng gulong. Medyo may ilalim, syempre, di ba? Para kubli, mga galawang sindikato, mga bihasa, professional, ganon ang kalakaran. Ito ang mga galawan ng gustong umiwas sa accountability. Napakasimple lang ng tanong, kung ito ay legal at hindi illegal, bakit itinatago? Direct instruction mula sa mga Duterte. Iginiit ni Ramil Madriaga, ang utos ay nanggaling mismo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Digong, kay Manyakol, doon ang galing ang utos. At ngayon nga, ipinalalabas nila na sinungaling itong si Ramil Madriaga. Ang malaking tanong dito, kung itong si Ramil Madriaga ay nagsisinungaling, bakit ayaw harapin? Bakit tinatakasan? Diba? Hindi mo tatakasan kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Nasa iyo ang katotohanan, tapos ikaw na naghahawak ng katotohanan kuno ang umiiwas dun sa kasinungalingan? Hindi ba dapat na ikaw yung mas mataas kaysa doon kasi sa sinasabi mong taong nagsisinungaling? Napakasimple lang. Walang dapat takbuhan, walang dapat takasan, walang dapat iwasan kung nasa iyo ang katotohanan. Iisa lang ang ibig sabihin ng pag-iwas. Yan ay pag-iwas sa pananagutan dahil aminado ka sa sarili mo na ikaw ay may kasalanan.